Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ay ito, mga kabunyog, anong take ko dito sa mga nananawagan i-give up na raw si Marcoleta? Mayroon pa nga nagsasabing i-donate na daw si Marcoleta. Ha? Ha? Ano na daw? I-give up na si Marcoleta. Ipasa na si Marcoleta sa China. Alam nyo, nakakatawa yung mga panawagan na yan eh. Pero ano yan kahit biro yan, pero may kahulugan yan. Yang panawagan na yan. Mayroon pa ngang mayroon pa ngang sinusulong na signature campaign. Nakailan na ba yun? Marami na rin Marami na rin pumipirma. Ano daw? I-donate sa China si Marcoleta. Pero alam nyo, kahit biro lang, kahit ano yon, may halong biro, pero may halong katotohanan din yun Parang napo-frustrate ang ating mga kababayan na senador pa naman si Marcoleta, senador ng Republika ng Pilipinas, pero imagine niyo naman ang mga pinagsasabi niya, imagine niyo naman ang pinagagawa niya. Para na siyang senador ng China, para na siyang tagapagsalita ng China, mga kabunyog, mga kababayan. Talo niya pa nga ang China eh. Talo niya pa nga ang Chinese sa pagdidepensa sa China. Sa halip na ipaglaban niya ang ating soberanya, sa halip na ipaglaban niya ang ating Republika ng Pilipinas, ang ating mga teritoryo, imagine niyo siya pa ang magsasabing inbensyon lang natin ang West Philippine Sea, wala namang coordinates ang West Philippine Sea, pero hindi niya tinatanong nasaan ang coordinates ng Tendas Line. Kaya ano ito mga kapusabi nga ni retired Senior Associate Justice Carpio, pwede siyang kasuhan ng ethics complaint sa Senado, disloyalty to the Republic. Hindi, totoo yan. Hindi mo siya pwedeng kasuhan kasi wartime crime ang ang treason. Wala naman tayong gera sa China. Pero ito, disloyalty to the Republic. At ang dyan, nakakadismaya dyan, senador ka ng Republika ng Pilipinas. Kaya yung mga nakikita nating mga posts, i-donate na lang sa China si Marcoleta, ibigay na lang sa China si Marcoleta, i-give up na raw si Marcoleta. Ano yan? May halong biro yan, pero may halong katotohanan din yan. Parang yan yung pakiramdam ng mga Pilipino. I-give up na natin si Marcoleta, doon na lang siya sa China. Parang ganun yan. Halimbawa si Martin Andanar, di ba? Ano yan, press secretary nung panahon ni Duterte, ayun, nandun na sa China. Nagpuprograma siya doon sa state-owned television. Si Martin Andanar. Yun, ano kaya kung parang ang gustong mangyari ng ating mga kababayan, ano kaya kung pumunta na lang sila sa China, doon na lang sila. Siyempre, ang depensa nila Marcoleta niyan, sa kanila Cayetano, hindi kami pro-China. Kami ay pro-Filipino. Ang sabi nga ni Marcoleta, gusto ko lang pag-usapan para mas malinawan ng ating mga kababayan. Hindi. Hindi ganun ang nakikita ng mga kababayan natin. Talagang yung sinasabi ninyo, Cayetano, Marcoleta at Padilla, talagang sa puso nyo yun eh. Yun ang laman ng isip nyo. Yan yung laman ng mga puso nyo. Maka-China talaga ang inyong mga laman ng isip at puso. Hindi naman for the sake of debate yung ginagawa nyo eh. Makikita mo nyo naman yung passion ni Cayetano. Yung passion ni Marcoleta, ni Padilla, yung passion mo Marcoleta. Passionate kayo sa inyong mga sinasabi. Parang matindi ang pagtatanggol ninyo sa China. Yan ang totoo. Kaya sa frustration ng ating mga kababayan, tuloy may nananawagan na gusto raw i-give up ni Marcoleta ang Kalayaan Island Group. Ano kaya kung siya na lang i-give up natin? I-donate na lang kaya natin siya sa China. Ano yan? Biro yan. May halong biro pero may halong katotohanan. Kumbaga yung ganyang panawagan, may mga kumakalat yan sa social media, pero akala mo lang, pabiro. Pero hindi eh.
may halong katotohanan ang ganyang panawagan, ang ganyang mga posts. Hmm? Yung petition nga sa ano yung online signature campaign, i-donate na raw si Marcoleta sa China. Marami nang nakapirma. Ah, marami nang nakapirma. Bakit? Yun na nga, dismayado ang mga kababayan natin. Dismayado. Hmm? Mayroon na ngang INC, Iglesia ng China. Ayun, hindi naman ako ano na doon. Medyo nakaka-offend na yon sa Iglesia ni Cristo. Kasi alam naman natin, pag sinabi mong INC, Iglesia ni Cristo. Kaya lang hindi mo talaga mapigilan ng ating mga kababayan mag-express ng frustration nila eh. Iba-ibang level na ng frustration ang lumalabas. Iba-iba ng mga mga post ang lumalabas. Nung lumabas nga yung Nine Judas line, galit ang mga pro Duterte na senador. Insulto daw nung tinawag nga yung term na ginamit ni Ronald Llamas, China doors. Oh, China doors. China doors. Galit sila Marcoleta doon, ay galit sila doon. Si Cayetano doon. Bakit daw sila tinatawag na pro-China? Hindi daw sila pro-China. Pro-Filipino daw sila, pro-Philippines. Ano lang daw, iba lang daw ang paraan nila ng paglaban para sa Pilipinas. Kaya lang wala, hindi na maniniwala ang mamayang Pilipino diyan. Yung kanilang pagiging passionate sa kanilang pinaglalaban. Lumalabas pro-China sila eh. Kaya nga si Commodore J. Tariela nasasaktan din. Sabi niya, gusto mo ako na paghubarin ng uniforme ko? Gusto mo ako na maging vlogger na lang? Sa halip na anuin mo ako na dahil nakikipaglaban ako sa bayan natin, kung pa ngayon ang pinag-iinitan mo, kailan mo ba sinabihan ng China na mag-apologize sa ginagawa nila? Wala. Tapos ako ngayon sasabihin mo, ang pinapatungkulan niya si Cayetano Tapos ako ngayon sasabihin mo mag-apologize ako. Mag-public apology ako. Sinasabihan mo ako, hubarin ko na lang ang uniforme ko at mag-vlogger na lang. Matindi naman ang pagmalain mo sa akin. Hindi, totoo, medyo masakit sa loob ni Tariela. Kaya hindi mo talaga mawala sa kanya na mag-express ng kanyang frustration at pagkadismaya. Anyway. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.